Mainit na balita. Nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang-unang reaction mo nung nakita mo? Unang-unang reaction ko, I Yes. know na, alam ko naman na they're doing it. You know, Wow. I know that. So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. 'Di ba? They're So, doing the yun nga, pulburon. yes, they're doing the Inuman. pulveron. So, But, di ba, since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, do you want mm, the pulburon? Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? oo naman, kasi sila-sila lang nandun eh. 'Di ba? Parang, tas ako, andun din, tas parang sabi ko pa nga, ayoko Ano? dito. Panibagong witness na magpapatotoo sa isyu ng paggamit di umano ng pulveron ng mag-asawang Marcos, lumantad na. Kaugnay pa rin sa di matapos-tapos na usapin patungkol nga sa di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na droga ng Pangulo ay muli na namang nagpasabog ang isa sa mga kontrobersyal na political vlogger na si Maharlika. Sa kanyang in-upload na video ay nilahad ni Cathy Binag, ang dating live-in partner ng bilyonaryong si Tony Boy Floriendo na kilalang malapit sa pamilyang Marcos, ang di umano'y katotohanan sa likod ng usap-usapang polvoronic activities ng mga Marcos. Ayon nga sa kanya, ay alam di umano ng pamilyang Marcos na matagal nang gumagamit ang Pangulong Bongbong, pati na nga ang asawa nito na si First Lady Liza Araneta Marcos. Nilahad nga ni Cathy Binag na madalas daw talagang magkasamang gumamit ng ipinagbabawal na droga si Tony Boy at PBBM na di umano ay matagal na nilang ginagawa. Ayon pa sa kanya ay minsan sa isa sa mga casual event na nagkasama sila ay inalok siya ni First Lady sa pag-aakalang gumagamit din siya ngunit tahasan di umano niya itong tinanggihan. Maraming ang nagulat sa tila'y napakadetalyadong impormasyon ni Cathy patungkol sa pulvoronic activities na tila ba'y mayroon nga talagang katotohanan sa likod ng kanyang mga sinasabi. Dagdag pa ang matagal nang nagsisilabasang isyu at ebidensya na talagang nagdidiin sa Pangulo patungkol sa iligal na gawain ito. Ating panoorin ang buong video at kayo na ang humusga kung kapani-paniwala ba ang mga binitawang pahayag ni Cathy Binag ayon sa inilabas na video ni Maharlika. Tawagin na natin ang ating guest, si Miss Cathy Binag. Hello, madam. How are you? Hi! Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga ho sa mga viewers mo, Miss Maharlika. Finally, na-meet na kita in Oo. Di ba? Nag-meet online. na tayo. Bigla ako, alam mo, sa totoo lang, bigla akong jumoba sa alindog mo. Gusto ko tuloy Hindi, lumayo. Gusto ko hindi tuloy naman. lumayo. Anyway, so pretty ka nga talaga. Nakikita ka sa Mm, yung Facebook page, sinubaybayan kita. Actually, sinubaybayan kita simula nung shinare mo yung pulboronic video. Okay? So bago natin pag-uusapan yung pulboron, yung mga na-witness mo, of course, excited na ang ating mga kababayan. Introduce yourself muna. Sino ba si Cathy Binag? Kasi bago ang lahat, nakikita kita parang active ka sa mga health and wellness, fashion, mga ganyan, socialite ang dating, o di ba? Sino si Miss Cathy Binag? Okay, number one, I'm not socialite. Just to Okay. clarify. Okay. I'm not Okay, maliwanag socialite. tayo dyan. Okay. Apparently, naliligawan lang ako palagi ng may mga kayang tao. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro kasi parang, siguro nakikita nila yung aking puso, di ba? Nax. Mm-mm. Anyway, so, Yung I'm a alindog. mom. Oo, ang aking alindog. So, I'm a Okay. mom of 5. So, adult wow. na yon. Tanga ako sa pag-ibig, in a way. Pero I never regret. Then, yes, I'm into health and wellness and beauty. Then, I have a fashion school before. I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians dati. So, hindi na lang natin pwedeng pangalanan yung sino yung mga nakatrabaho ko lang sa politics, right? So, Yeah. so basically, ganon siya. Then, yeah. Then, nagkaroon ako ng Wow. relasyon sa isang, been like a decade for very, ito? Prominent. Prominent or nasa politics din siya. Well, kilala ka naman. Kasi you know what, may mga nag-message kasi sa akin from Davao, na Miss Maharlika, kilala mo ba si Cathy Binag? Hindi talaga kita kilala. So, talagang ginugol kita. Sabi ko, sino ba yon? Sabi niya, ex-partner ni Tony Boy Florendo. Tama ba? Sa ex-partner. At ang sabi sa akin, si Tony Boy Florendo ay mga kaklase ni Marcos Jr. sa Polvoron session.
Mm. Okay? So anyway, syempre, ilang years kayo naging mag-on ni dating congressman pa rin ba siya ngayon, si Tony Boy Florendo? No more na. No more Hindi na? na. Okay. Hindi na. Hindi na, Oo. di ba? Yeah. Former. Okay. Yeah. Former. Yes. So ilang year, siyempre kailangan pakita natin sa taong bayan, para maging credible ka sa inyong mga sasabihin sa susunod. So ilang taon kayo ang inyong relasyon? 10 Ni years. Tony Boy, 10 years. 10 years Okay. po. So, grabe ang tagal yon. So, nakilala Mhm. ninyo ang isa't isa. Of Diba? course. Yeah. Mm-mm. Tama. Pero bago ako tumalon, dahil alam ko excited ang ating mga manonood, since kasi kaya napansin kita dahil senior mo yung pulboronic video ni, ang tawag ko dyan, ikuting, Marcos Jr. dito sa Los Angeles. Ang tanong ko, for sure, nakilala mo si Marcos Jr., di ba? At si Lisa Marcos. Dahil mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating Congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? Oo. Okay. Yeah. Oo. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Unang reaction ko? Yes. Alam ko naman na they're doing it. You know? Wow. I know that. So like, kasi, nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. Diba? They're doing the pulveron. Yes, they're doing the pulveron. But, for me nga, ito nga yung sinasabi ko. Kasi, when you run as a public official, you owe it to the people. When diba? Kung yung nakakarami, nag-a-ask sa'yo to explain, you don't ask your, parang yung tauhan mo na magsalita for you. 'Di ba? Kasi ikaw, number one, parang sa akin, is okay, malay mo nga, 'di ba, na sinasabi mo rin naman yun, Maharlika, malay mo nga, nagbago. Malay mo nga, hindi mo alam, 'di ba? Malay mo naman, few months, nagbago, whatever. Admit your mistake. Hindi naman nakakabawas ang pagkatao mo yun 'di ba? Pero you continue to like, the reason why I am speaking right now, I don't like kasi what's happening with VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything. I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm just a simple Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And kapag nagsasabi ka na totoo at saka pagkakampi mo ang Diyos, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yon. So, ako, parang sa akin lang is, nung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it nabully rin kasi nila ako, yung grupo nila. So, parang, I don't wanna say anything, pero yung parang tuloy-tuloy, kakampi mo, before, Wait diba? lang ikakat muna kita para, okay. Para mas maliwanagan ang taong bayan. Okay. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012. Yung first 2012. Time. 2012 yun. So, like, in their house, nila ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012? First time Alam yan. mo, 2012 okay. 20. Basta 2012, 2013 yan. Pero I think 2012 yan. Napaka-memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, di ba? Doon sa pre-op and auto-op na na-witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yon, March yun. So, natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madam, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park, sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi,
the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung reklamo sa akin. May mga pictures ko. ka. Yes. So Okay. parang marami Siguro, ako. Pero hindi lang ako ma-post kasi. Alam mo yun? I see. Pero siguro later on, no, baka pwede nating i-post yan. At hindi Mahanap, tayo ready. Oo. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Okay. Ako kasi, hindi, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Joke. Okay. So, alam mo, ibalik mo kami doon. Gusto kong marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na, first time mo yon na nakapasok sa bahay. First time, Okay. no? So, like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So, we went. So, alam mo yon. So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na-meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero, hindi ko agad na-meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. Nawiwiwi ka. Oo. So, I need to, kailangan ko magbanyo. So, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, sabi niya, okay. So, parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos, nag-CR ako. So, paglabas ko, wala siya. So, parang sabi ko, saan na pupunta? So, then, nakita ako, naglalakad si First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos, sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Oo, sabi ko, do you want? So sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, hold on to that. Mm-hmm. Sabi niya, do you want? So, ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, parang hi, yung ganyan, jolly. Yung ganon, nakasmile. Tapos, parang do you want? Ganon. Tapos, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, so nakita ko yun. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, so may bit-bit na siya na pulburon? Meron siya. Natandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun or ano. Pero hindi sa plastic. Pero hindi gold, hindi gold. So anyway, kung sinabi mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi ko, okay. Yes, sabi niya. So, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock intimidating. ako. Parang na-intimidate ka. Parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Bigla. Yeah. Oo. Parang, sandali lang. Parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, di ba? Parang, I don't know you guys. Parang, okay, fine. Na-invite and everything. Pero parang, I don't know. I don't sign up for that. Or hindi ko alam kung ano yung mga kaganapan, di ba? So, yun. So, parang, after nun, sinabi niya, why are you here? So, after that, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon pa kayo ng conversation ni Lisa? Tapos yung narinig nyo, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, hi. Sabi niya, Lisa, that's my, parang that's girlfriend. That's my girlfriend.
Tapos sinabi niya, Sabi. wife. Nag-wife pa nga siya noon. Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko gano'n. So, Hindi syempre, ka di ba, wife. parang, hindi ako Ayaw mo naman, approving, syempre, at saka di naman- baka may Oo mga naman. alta dyan, ha? Teka lang, hold kita. Exactly. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha? Yeah, hindi Anyway. naman talaga ako wife, di ba? But Okay, he oo. is separated for 16 years before naging kami. Okay. For clarification. Malinaw tayo dyan. Malinaw Hindi tayo ako mga dyan. agaw. Okay. Alam mo. So bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Yeah. Ano yun? May inuman ba? Ano ba yung nangyayari? Yes. Anong bang May Okay. inuman. Ganun talaga naman ever since. May inuman talaga sila. Tas yun, private. And yun nga, parang dun ko lang. Tapos parang I feel awkward na. So parang I let them be. Kasi hindi talaga ako makwento pag di ko close eh. Parang nakaupo lang Siyempre ako. first time pa lang. Oo. Yeah, at saka even kahit na meet na kita, hindi ako mag-a-approach, nahihiya ako. Ganun yung personality Yan yung personality mo. Pero if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Lumabas. Kasi sabihan niya nga ako before na, huwag ka mag-attend ng mga ganyan kasi yung mga tao dyan, hindi yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yun. Sinasabihan ka ni Tony Boy Florenda. Yeah, na huwag kang ano dyan. Kasi mga ano yung chismoso. Okay. So, bumalik na kayo sa table na yon. Sino-sino yung mga tao doon sa table na yon? Sa loob Actually, ng bahay ni Marcos? it's not a table eh. We're just walking, tas sofa. Tas umupo lang ako doon, tapos nandun sila, nagkakwentuhan lang sila, ganyan, tas nagiinuman. Yan. Tapos Inuman sila. Nagiinuman. So, di ba, since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, do you want Mm-mm. the pulburon? Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? Oo naman, kasi sila lang nandun eh. 'Di ba? Parang tas ako, tas parang sabi ko pa nga, ayoko dito. Sabi ko, ayoko dito. Sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos, sabi niya, oh, I'm sorry. Kasi bago lang kami. So, parang sabi ko, okay. I'm sorry. Sabi niya, okay, sige, alis na tayo. Sabi ko, can we just leave? Kasi I have kids. Alam mo yun, then I have a brother na naging drug addict. So, I'm very sensitive with alcoholism and drugs. I'm against it. Oh, may bad experience ka. So, yes, talagang nasira yung family ko. So, parang, even with Tony Boy, like, yun yung rules ko sa kanya. Sabi ko, kasi nung nagde-date kami, nung nag-start kami, 3 months, tas parang, nahuli ko na ginagawa niya nga, tapos nagalit pa ako and everything. Sabi ko sa kanya, I don't think it's gonna work. Kasi kung maging magkaibigan na lang tayo, kasi parang hindi ko to kaya. Kasi it will, parang, kung hindi mo kayang matanggal yan, tsaka matanda ka na, kapag kunwari, ginagawa mo pa rin to, pag may nangyari, tas kasama kita, katabi kita, matulog, ako sisisihin ng mga anak mo, Pamilya, ng family mo, wala naman akong alam, and I don't do that. Hindi po malinis ang buhay ko. Hindi rin naman ako masama, wala akong krimen or anything, but, di ba may boundaries eh. Parang, yes. in any relationship, yun yung gusto ko. Parang, kaya nga, I'm very blessed to have like wonderful kids. Di ba? Siguro yun lang na yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi, kung meron akong mga maling nagawa sa buhay ko is, ayoko lang talaga yung bisyo. Kasi, sa totoo lang ha, Maharlika, I find it super, super kabobohan and stupid na nagtitake ka ng drugs. Anong mapapala mo dyan? You know? Parang, anong makukuha mo dyan? Parang nag-change kaya yung attitude, yung thinking mo, kaya spontaneous mag-decide. Kitang-kita ko yan. Kapag parang pagtitrip, bigla lang magde-decide, mangbubuli. Ayoko niyan. Gawin mo to. You know, parang ganon. Parang manunutok ng baril, manununtok, yung parang mang-i-inspo to. Like, mood bipolar. Swings. Mood swings, bipolar disorder, parang ADHD na malala. Hindi ko Kompleto. alam. Nothing against praning. ADHD ha. Pero I mean, praning. Super praning. Pinagsama-samang iba't ibang klaseng mental illness. Yes. So, it's not really good. Parang, hindi, you know, I've been in that relationship for 10 years. Nagbago siya nung kami. Kaya nga feeling ko, kaya ayaw nila sa akin. Kasi, nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos, once in a while, umiinom siya. Tapos, once in a while, then pag nauhuli ko, titigil siya. Kasi may mga code din sila dyan eh. Code. Teka muna, code. So, may code sila sa pulburon. Yes, meron. Yeah. Iba-iba. So, yung isa, t-shirt, white shirt, ganyan. So, ano yung white shirt? Polvoron. Kunwari, kunin mo yung 20 na white shirt, ganon. Ako kasi,
Because 20 na white shirt, like 20 sachet, grams. 20 Siguro 20 grams, grams. whatever. Oo. Okay. So, parang, whatever na ano nila. So, parang, kasi ako, meron akong parang may listahan din ako ng mga code ng kung paano sinasabi yan. Kasi nga, image consultant Nililista ako. mo No? yung mga code. Oo. Oo. So, parang kailangan ko malaman yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Para at least alam ko rin. And I'm very careful. Kasi nga, may sakit din siya. Siyempre, pag mahal mo yung tao, 'di ba? Ayaw mo naman mamatay agad. Hello, hindi ka mapumunta doon para, 'di ba? Yeah. Alam mo yun? So, sabi mo kanina na somehow nagbago yung ex-partner mo, si Tony Boy Florendo. So, pag sinasabihan mo ba siya, mapunta muna tayo dun sa kanya, no? Pag sinasabihan mo ba siya na you have to stop that kasi it's not good for your body, ano yung reaction niya sa'yo? Yung una nagagalit kasi siya. Yung Okay. parang, syempre, alam mo, you cannot teach old dogs new tricks, right? New tricks, yeah. 'Di ba? Parang, ako, I guess, parang I always kill him with kindness. Kasi, to be honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway niyan. Mag-aaway lang kami because of other people, but not because of us. Kunwari, like ako, I'm very protective. Kasi yung rules namin, hindi ako makikialam sa family, business niya, sa friends niya. Hindi rin siya pwede makialam sa family, friends, and pero yung business ko, friends ko, nakikialam siya. Pero, alam mo yun, pero kasi, when, di ba, yun na nga, pag matanda ka kasi, number one, may insecurities ka na, syempre, mas bata ako. Di ba, 25 years yung gap namin eh. So, the reason why, kaya ako naman siya dinate, kasi I thought, kasi emotionally stable, then, of course, financially stable, then, parang, I want something like that, and I'm getting old, I have kids. Hindi naman din mahirap ang tatay ng mga anak ko. Very, afford naman niyang mabuhay. Hindi niya sinustentuhan mga anak ko. Just for clarification. So, maayos yung buhay ng mga anak mo, okay? Yes, very, alright. very. Okay, so, dahil, ang mga kaibigan ng ex-partner mo, ito nga sila Marcos Jr., sila Lisa, and sila Lagdameo, right? Oo. So, matatandaan mo ba kung ilang beses kayong nakasama sa party si Lisa at saka si Marcos Jr.? O matatandaan mo ba? Mabibilang mo ba sa kamay mo? Parties, birthdays? Actually, konti lang, 5. Parang acquaintance lang, daan, yung ganon. 'Di ba? Yun lang. Pero yung si Lagdameo, nakakaano. Kasi pamangkin siya ni Tony Boy. Pamangkin siya. Naman. So, mabait sila sa akin before. Oo, mabait sila sa akin before. Pero for sure ngayon, by the way mga kababayan, bago ko in-interview si Miss Cathy, di ba sabi ko sa'yo, hindi ka ba natatakot na ma-associate ka sa akin? Kasi may death threat ako. May death threat ako, maraming fabricated crime against me. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi ko po, mga kababayan, I'm worried for you na baka harasin nila, gurgurin nila. So gusto ko sabihin mo muna sa taong bayan, why made you decide na magpa-interview kay Maharlika? Well, una, to be honest, parang I stopped watching politics and listening to it. Okay? Then I came back from the States last November. So, masama rin yung experience ko. Kasi we have a property in San Francisco. Tapos parang I thought, regalo sa akin, everything. Then we trusted another friend niya, which is the brother-in-law of Inigo Sobel. Okay? Na pinangalan namin yung half of the property sa kanya. So, nung naghiwalay kami, but you want to na maghiwalay kayo ng tama, right? Parang, syempre may pinagsamahan kayo, kaya nga ako, parang naghiwalay kami, kahit na anong pambababoy nila sa akin, paninira nila sa akin, siguro nagsalita lang ako 3 beses, then I choose not to say anything, kasi I realize, minahal ko yung tao. And it's sad lang din, kasi yung ganun na age, tapos I thought, ipoprotect niya ako, kasi ako, alam talaga yan ng tao yan, I post him in Facebook, I protect him, I defend him, literally. Then I realized,
nung ako na yung nagkakaproblema, hindi niya ako dinidepensahan. Then, I feel so alone. To the point na yung kaya kami naghiwalay, may nagsasabi na nilalaki ako and everything. Lahat na! Same! Like, Lahat ng pambabato. Yes! Parang katulad lang sa akin yan. Yeah, it's, you know, fabricated. apparently, it's a narcissist thing. It's like a drug addict or addiction. Yung pag nag-use ka ng drugs, side effect din yan. Tamang So, hallucination, parang, tamang hinala. yeah, at Parang saka ano yan unahan yan sa kanila. Yung style, I've seen. I know the style. Parang, hindi sila lalabas. Parang, they will use people to defend them. Hindi sila Okay. magsasalita. Pero yung taong ganon, yung gagamitin nila, yung akala ng mga taong yon, okay sila, kakampi sila. Pero once they're done with you, they're done. So, syempre, you know something from them, sisirain ka nila, bababuyin ka nila, parang wala ka na. Tapos tinatanong mo ako kung hindi ba ako natatakot. You know what, Maharlika, I only live once. Diba sabi mo nga, we only, and sila rin nagsasabi, they only live once. So, let's do it right. And you know, especially now na, you know, bumalik ako sa pagiging Christian, born again Christian, 'di ba? Parang maybe this is my purpose. And handa din naman ako bago ako humarap sa iyo. Marami rin naman tayong kakilala diyan, hindi lang naman sila. And nag-consult ka sa mga anak mo na okay. Yeah. And like even like family, military friends sa military and like lawyers and everybody. Kasi I'm just speaking my truth and ako testigo ko, you know, parang how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together? Then I have, 'di ba? Parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin. Ginagang up ako. Meron pa nag-send sa akin ng picture ko, pinapasundan ako before. And luckily, maganda yung relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP. Kasi, you know, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost siya kaya hindi tayo nag-ano. Alam mo, importante yun pag mabuti ka eh. Hindi ako, never ako nag-ask ng favor from them, yung mga gano'n. So sila yung nag-reach out sa akin. Sabi niya, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Alam mo, may Diyos eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, lahat yan wala. Diba? So hindi ka natatakot, hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag? Hindi. Handa naman ako eh. Alam mo, Marlica, before ko to gawin, lahat to, as in, siguro meron na ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB yung pinamigay ko. Oh and my alam God! kabisado nila yan. Baka pwede naman makahingi ng isang USB dyan. Papadalang kita. Diba? Kasi, okay, medyo napukaw mo ko doon sa isang post mo noong July 23 na sinasabi mo, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Kaya sabi ko nga sa vlog ko, let's vote in. Kontahin ko nga itong babae ito. Ayan, nag-vote in na tayo. Nag-vote in na tayo. Ano ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi you know, if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, tumatahimik ka, then yung na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na sandali lang, na to parang sobra na to. Kasi this is, hindi na to one individual or one family or 10 tao, 20, 50 tao. We're talking about the nation. It's for the, you know, Filipino people, di ba? Parang then, ang pangit kasi na, yung parang nakikita ko, yung nagiging normal, yung mali, yung mga leaders natin, ito-tolerate mo yung mali. It's so disappointing. And I like what I said, I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman. Na magkaroon ng Pilipinas na maayos. Hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinumang presidente na may masasatisfy na tao. Pero sana lang, parang ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag niyong kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. 'Di ba? Parang pinangako niyo na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi, yun ang sabi ko nga, 'di ba? Parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is like doing some evil things out there or like dictating something na parang hindi kinabubuti
ng Pilipinas, kaya nyo eh. 'Di ba? Parang kaya natin lahat yan. Temporary lang. Ang leadership ng kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa, wala ka na. So make the best out of it. Kasi para rin sa mga pamilya nyo, anak nyo rin yan. So yung trigger sa akin, yung nakita ko na, babae kasi ako, nabully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubuli si VP Sara. Sabi ko, oh my God, this is so BS na to. I'm sorry parang sobra to, maling-mali, parang tumulong sa iyo Parang kasi na-feel ko. Alam mo, na-feel ko talaga. Like hindi ko parang unexplainable kasi nga ako biktima nila ako 'di ba, ng grupo na 'yan. So parang biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila, ng ex-partner mo, nila Anton Lagdameo, yung SAP. Yes, oo. At iba pang mga, Marcos Jr., yung mga grupo nila. Yeah, kasi in a way, I feel used also with my ex. Like, nung time na may kaso siya and everything, I was the one there to defend him. Like, wala nga nagdedepensa sa kanya. Parang even yung mga pamilya niya, yung ganun gagalit sa kanya. Tapos I was just there for him. Then nung may nangyari sa amin, may naninira nga sa akin. Ang hiningi ko, kaya ako naman siya hiniwalayan kasi sinabi ko na gusto ko lang malaman sino naninira sa akin. Kasi I don't feel safe around them if it's like that. And I'm getting old. I just want transparency and honesty with our relationship. So, hindi niya binigay. Sabi ko, why will I stay in a relationship na ako lang yung nagpo-protect pero hindi ako pinoprotect? So, nung naghiwalay kami, rather than I thought na mag-e-end kami ng maayos, binuli nila ako ng binuli. Like, they even, kunwari, di ba, 10 years kami. So, may mga binigay siya sa akin, like, mga gamit, like, what do you call this? Cars and everything. They even, like, forged my signature to sell those cars. Di ba? Parang, yan, that is a perfect example of abuse of power. Kasi, imagine, I'm just a single individual. Kotse lang yun. Tapos, so, binigay na sa'yo yung kotse? Yes, nasa pangalan mo na. Yes, oo. Tapos pinorge yung signature mo? Yes, I was in the States. Oo, they kasi yung meron kaming apartment, may condo kami. May condo kami na binenta ko sa isang kaibigan namin. Tapos, syempre, nung binibenta ko, they need my IDs and everything. So, binigay ko yung ID ko. Pagkabigay ko ng ID ko, alam mo yun, I never thought that they will use it in some other way. So, kasi magkakaibigan kami. So, I thought, sige, I trust, diba? Tapos, in everything. Then, nalaman ko na lang kasi when we are supposed to get the car, kasi yung car na yun, binigay sa akin. Tapos, nung time na yun, sabi ko, bigay ko na lang sa anak ko. So, sinabihan ko yung anak ko, kunin mo na, i-chat mo lang, i-text mo lang si Tito Tony Boy mo, blah, blah, blah. Then, nung tinawagan, sinabi, wala na, binenta ko na. Sabi ko, paano mong binenta yan? Tapos, there are a lot. Parang everything. Tapos, yung mga properties, ganon, finorge pa rin yung signature ko. Tapos, parang I kept quiet. Tapos, parang pag kino-confront ko yung mga tao, hindi ko kino-confront. Sabi ko, ba't mo binigay? Ba't di mo ako, hindi, bibigay ko naman Sabi ko, I just don't like the fact na they can do that behind my back. It's scary. Diba? Yeah. It means kasi that, kaya lang, forgery is a crime. Yeah. May pananagutan sa batas yan. Exactly. Very bangag. Very bangag. Yes, and I have evidence. Na nasa USB. Kasi I'm not here. Yeah. And hindi. Kahit ngayon, like nasa States ako. I have my tickets, I have my passport, may record ako sa US, di ba? Pag na ginawa nila yung transaction. Ang ibig mo sabihin, you're away, nagkaroon ng transaction, finorge ang iyong perma. Yeah, they keep on doing that. Tapos galit pa sila nung tumatawag ako. Tapos this is sad. Eto nga yung sinasabi ko. Kaya nafe-feel. Nawala si Ann.